Ating purihin ang Panginoon, hallelujah, sa gabing ito, hallelujah. Bago tayo manalangin, nais kong awitin natin ang awit na nagsasabing, hallelujah to the Lamb. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon, hallelujah, sapagkat siya'y nararapat na luwalhatiin sa gabing ito, hallelujah. Hindi lamang tayo naparito upang makinig ng mga salita ng ating Panginoon, kundi tayo rin ay narito upang siya'y purihin, hallelujah, sa gabing ito, hallelujah. Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. Hallelujah. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice, hallelujah, yes Lord, and sing from my heart, with all of my strength, hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb, hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand, every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, hallelujah, giving praise unto the Lamb of God. Second stanza. Oh Lord, we stand by grace in your presence. Thank you, Lord, hallelujah. Cleansed by the blood of the Lamb, we are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power, O God. Yes, Lord. Send your power, O God. Hallelujah. Sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, 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 hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, 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 hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah. Yes, Lord, every knee, shall bow. Yes, Lord, hallelujah. Every tongue confess that you are Lord of all. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people,
Karapat-dapat na purihin ang ating Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Tunay ang kanyang mga gawa, hindi nagbago sa bawat isa. Hallelujah. Ang kanyang pag-ibig ay sagana sa bawat isa. Hallelujah. Kaya ano ang dahilan para manahimik sa gabing ito? Hallelujah. Ang bawat tinig ay ating ibigay sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang bawat puso ay nararapat na mag-alay na papuri sa ating Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. O Lord, purihin ka, luwalhatiin ang iyong pangalan, Panginoon. Kulang pa ang aming tinig, O God. Hallelujah. Kulang pa ang aming buhay upang ibigay sa iyo ang nararapat na kaluwalhatian, Panginoon. Hallelujah. Kaya naman, O God, narito kami, Panginoon, na nakatayo, Panginoon, upang ikaw ay bigyan ng kaluwalhatian sa gabing ito. Hallelujah. O Lord, salamat sa iyo, Panginoon, sa iyong kamay, Panginoon, na gumagawa sa bawat isa, Panginoon, na tunay, O God, hindi ka nagkulang sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Nararapat ka, Panginoon, sa mga matataas na papuri, Panginoon. Hallelujah. At pasasalamat sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. We are here, O God, hallelujah, to worship you, O God. Hallelujah. O Lord, duwalhatiin ka sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. Nararapat ka lamang, hallelujah, na itaas sa aming kalagitnaan sa gabing ito, Panginoon. O Lord, minsan pa, Panginoon, kami magsisimula, Panginoon, sa aming gawain, Panginoon, na ikaw ang siyang aming inaasahan, Panginoon, sa gabing ito. Ikaw ang siyang magpapala, Panginoon, sa bawat isa sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, hallelujah, aming ibibigay ang lahat ng aming tinig sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. O Lord, tanggapin mo ang aming papuri, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Sapagkat nararapat ka sa mga bagay na yan, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan, Panginoon. Hallelujah. Sa iyong salita, Panginoon, na tunay. Hallelujah. Sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. O Lord, duwalhatiin ka sa gabing ito, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, na pumarito, Panginoon. At inihanda ang kanilang sarili, Panginoon, para sa gawain ito, Panginoon. Hindi lamang kami, Panginoon, na narito, pati yung sa mga nanonood sa live stream, Panginoon, ay iyong abutin, Panginoon, sa gabing ito. Ikaw ay mangusap sa bawat isa, Panginoon. Iyong masakin, Panginoon, ng kasalanan sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kundi ang iyong kaluwalhatian lamang, Panginoon, ng aming makita, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. Ibaba mo ang iyong presensya, Panginoon, ang iyong anointing, Panginoon, at iyong iparana sa bawat isa, ang iyong mga salita, Panginoon, sa gabing ito. Mangusap ka, O God, sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. O Lord, ang aming mga puso ay bukas, Panginoon, upang ikaw ay tanggapin, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Ano man na panghihina, kalamigan, ay sa iyo namin pinagkakatiwala, Panginoon. Wasakin mo, O God, ang mga bagay na yan. Hallelujah. Bayaan na kami ay malaya, Panginoon, na makapagpuri sa iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. Bayaan na ang bawat isa, O God, ay malayang tanggapin ang iyong mga salita, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, mula pa sa pag-uumpisa ng aming gawain hanggang sa pagtatapos, Panginoon. Ikaw ang siyang gumawa, Panginoon. Ikaw ang siyang magsugo ng iyong kapangyarihan, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. O Lord, sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon. Yung linisin, Panginoon, ng aming mga puso, Panginoon, upang ang aming mga papuri ay maging kaaya-aya sa iyong harapan, Panginoon. Maging karapat-dapat, O God, sa iyong harapan, Panginoon. Hallelujah. O Lord, sa iyo namin itataas ang aming mga kamay, Panginoon. Sa iyo namin ibibigay ang aming mga tinig, ang aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat wala kaming ibang purpose, kundi ikaw ay bigyan ng kaluwalhatian, Panginoon. Hallelujah. O God, purihin ka sa gabing ito, luwalhatiin ka, Panginoon. Sa iyo ko'y binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon, sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang lahat ay sumigaw na praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord, purihin ka. Hallelujah. Nais kong awitin natin ng isang awit. Glory to the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. We give you glory. We give you honor, O God, sa gabing ito. Hallelujah. Yes, Lord. Who hold the heavens in His hands? Who made the stars by the word of His power? Who put the Spirit in man? Causes all the earth to cry out, glory, glory to the Lord, glory to the Lord. Worship Him, hallelujah. The God of our salvation, glory to the Lord. Honor Him, honor Him. He rules and rules
nation. He is righteous and worthy to be worshipped and adored. Lift your voice and give glory to the Lord. Hallelujah. Glory to the Lord. Second stanza. Who hold the righteous by the hand? Who is the way? Who is the way? The marvelous hour. Who steers the heart of man? And causes all his saints to cry out, glory, hallelujah, glory to the Lord, glory to the Lord. We worship you, hallelujah, the God of our salvation. Glory to the Lord, honor him, he reigns, he rules the nation. He is righteous and worthy to be worshipped and adored. Lift your voices and give glory to the Lord. Second stanza, hallelujah. Who hold the righteous by the hand? Who hold the righteous by the hand? Praise the Lord. Who is the way, the marvelous hour, who steers the heart of man, and causes all his saints to cry out, glory. Give him glory, glory to the Lord. Worship him, the God of our salvation. Glory to the Lord, honor him, honor him. He reigns, he rules the nation. He is righteous and worthy to be worshipped and adored. Lift your voices and give glory to the Lord. Worship him, the God of our salvation. Glory to the Lord, honor him. He reigns, he rules the nation. He is righteous and worthy to be worshipped and adored. Lift your voices and give glory to the Lord. Worship him, the God of our salvation. Glory to the Lord, honor him. He reigns, he rules the nation. He is righteous and worthy to be worshipped. Hallelujah. Yes, Lord, you are worthy to be praised. Worship and give glory to the Lord. Glory to the Lord. Glory, hallelujah. Glory to the Lord. Yes, Lord, hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. You deserve the glory and honor and praises, O God. Hallelujah. Karapat-dapat kang purihin, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Nararapat ka sa mga malalakas na papuri, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Nais ko pang awitin ng isang awit na nagsasabing, Blessed be the name of the Lord God Almighty. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established, O God. Yes, Lord. Hallelujah. In our praises. Yes, Lord. Hallelujah. As your people declare your mighty word, blessed be the Lord God Almighty, who was in is and is to come. Blessed be the name, the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven,
how we love you. Yes, Lord, we love you, Lord. Hallelujah. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. Hallelujah. As your people declare your mighty word. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty. He reigns forevermore. Forevermore. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the Lord God Almighty. Hallelujah. Who was in is and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Forevermore. For the last one, blessed be the name of the Lord. Lord God Almighty, who was in is and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Tayo dadako na sa salita ng ating Panginoon. Bago natin ibigay ang pagkakataon sa ating kapatid, kung meron kayong prayer request ay malayan nyo lamang isulat sa papel. Malayan nyo lamang pong ipaabot sa akin ang iyong mga dalangin sa gabing ito. At bago natin ibigay kay Brother Tim, nais kong awitin natin ang awit na nagsabing, There is none like you. Hallelujah. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. Lord, I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Minsan pa, there's none like you. Oh, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. Oh, I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. Hallelujah. Brother Tim. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. Amen. I could search for I could search for all eternity, Lord, and find there is none. Let's sing for the last time.
I could search for all eternity long and find there is none like you. Yes, Lord God. Wala kang katulad sa aming buhay, O Diyos. We could search for all eternity long, and we can find that there is none like you, Lord. For you have been good to me, Lord. You are my friend that can lean on to. Ikaw, O Diyos, ang aming kaibigan. Ikaw, O Diyos, ang aming kasama sa bawat araw. Ikaw ang provider, ikaw ang nagpapagaling sa amin, ikaw nag-iingat sa amin. Lord, what more could we ask for? There is none like you, Lord Jesus. Tayo mukot manalangin. Dakila namin, Diyos, sa mga sandaling ito. Katulad ng aming dalangin kanina, O Diyos, bayaan sa mga sandaling ito, isugo mong yung Santong Espiritu sa bawat isa. Katulad ng aming inawit, O Diyos, we long for your Lord. There is no one else like you. Kaya sa mga sandaling ito, bayaan, walang anumang Espiritu ang siyang manguna sa aming kalagitnaan, kundi ang iyong Santong Espiritu lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang siyang manaig sa aming kalagitnaan. Ikaw ang siyang manguna sa bawat kabataan na nandito. Sa kanila ng mga nakikinig through our live stream. Bayaan, ikaw, O Diyos, ang iyong Santong Espiritu ang siyang bumaba. Send the Comforter. Send the Spirit of understanding. Isugo mo ang apoy ng iyong Santong Espiritu upang ang bawat isa in one accord, in one spirit, in one mind ay magpupuri, magpasalamat, magluwalhati sa iyong dakilang pangalan, O Diyos. Sapagkat karapat-dapat kang luwalhatiin sa mga sandaling ito. Karapat-dapat kang itaas, Panginoon. At bayaan ang mga kabataan na sa dakong ito, ang mga kabataan na nakikinig through our live stream, sa kanilang mga puso, sa kanilang mga labi ay magsabi, purihin ka, O Diyos, sapagkat napakabuti mo sa aming mga buhay. At narito sa mga sandaling ito, as we go on to your word, O God, bayaan, ihanda mo kami. Ang aming mga puso, Lord, kami nagkukulang, nagkakamali, nanghihina. Ang aming mga paggawa, O Diyos, kung minsan inconsistent, nalalayo, nawawala ng pananampalataya, lalamig. Pero Lord, salamat na lamang ikaw ay hindi nagbabagong Diyos. Ikaw ang nagbibigay ng apoy, ikaw ang nagbibigay ng kalakasan, ikaw ang nagbibigay ng sigla, ikaw ang nagbibigay ng motivation, ng inspiration para magpatuloy, O God. At sa mga sandaling ito, send your word of inspiration. Send the spirit of inspiration. Send the word of motivation. Ibigay mo, Diyos, ang iyong anointing sa bawat isa sa mga kabataang ito na nandito, Panginoon. Kaya, Diyos, i-lead mo kami sa iyong mga salita. Again, Lord, wala akong magawa sa aking sarili. Ikaw lamang ang siyang mayroong magawa sa aming kalagitnaan. Ikaw ang mangusap, Panginoon, wag ang tao ang makita, wag ang tao marinig. Sapagkat ako, Diyos, maraming pagkukulang din naman. Pero ang dalangin ko, Diyos, ikaw ang siyang mangusap sa aming kalagitnaan. Itago mo po ako sa iyong presensya, sa iyong likuran. At bayaan, Diyos, maghari ka, manguna ka, habang aming binubuksan ang iyong mga salita. Pagpalain mong mga puso makikinig sa mga sandaling ito, send the spirit of understanding sa bawat isa mula sa pinakabata hanggang sa pinakamayedad, Panginoon. May your word be in our hearts this evening, Panginoon. At ito ang aming dalangin, Panginoon, bayang gabihan mo kami hanggang sa pagkatapos sumaya, Panginoon. This is all we ask and this is all we pray in the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. And amen. Let us say amen, mga kapatid. Let us say, praise the Lord. Mahal ba na palapakan ng ating Panginoon? Hallelujah. Praise God, and you may be seated, my beloved brothers and sisters. Okay. At salamat sa napakainam muli na gabi na pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa. At sumahaba pa yung aking oras. Ito lang 6:38 pa lang. So, supposedly, mga ganito. Supposedly, bibigay pa sa akin mga around 6:45 pa. In-expect ko. Pero, salamat sa biyaya ng Diyos. I have been given an ample time. At ngayon, medyo mahaba-haba rin yung pag-uusapan natin. Although, natin na-sense na abutin tayo ng alas 9. Pero, maganda na mailatag natin ito ng maayos, ng dahan-dahan. Okay. At para lahat tayo, sa gabing ito ay maunawaan o makuha ang mga bagay na isabihin ng Diyos sa bawat isa. Meron ba tayong expectation, mga kabataan? Do you believe that God is working in our midst?
Oh? At yung pananampalataya na yan, yung paniniwala na yan, ay ating panghawakan sa mga sandaling ito upang ang ating makita ay hindi ang tao, kundi ang ating makita ay ang ating Panginoong Kristo Jesus. Okay, so hindi ako magpakalaon. So pinupuntahan, or should I say, a couple of Fridays ago ay pinuntahan natin ang kaisipan na built for glory, made to last. At I could say siguro na itong topic natin ay dito na magtatapos. Yung idea o yung series na Built for Glory, Made to Last, or kung loobin ng Diyos, next Friday, ay matuldukan na natin itong series na ito. Pero gusto ko mapuntahan na yung pinaka-idea or yung pinaka-kaisipan nung ating pag-uusap o yung ating title. Okay? So, yung pinaka-title nito, yung pinaka-kaisipan na gusto kong puntahan ay ngayon pa lang talaga natin mapupuntahan. So isipin nyo yung couple of Fridays ago, intro lang yun, mga intro lang. Okay. Pero mainam din na makita natin o ma-refresh or maintindihan natin na mga kabataan na tayo ay hindi ginawa ng Diyos na walang purpose. Okay? Hindi tayo ginawa ng Diyos na extra lang or pointless creations ng Diyos. Kundi tayo mga kapatid, sa kahit anong kalagayan natin, kahit anong levels na makakailan natin, kahit gano'ng kalaki o kaliit ang ating pananampalataya, o kahit gano'ng kalaki o kaliit ang ating contribution sa bawat ministries, tayo ay merong purpose. At gusto makuha niyo yun, o maintindihan niyo, maunawaan niyo yun, na kahit gaano man masabi mo sa iyong sarili na napaka-insignificant, no? To the point na iniisip mo marahil, kung wala ako siguro sa gawain or dito sa church, ay parang walang mangyayari. Di ba? Kapag familiar kayo sa corporate setup sa office, kapag, alimbawa ako, nag-resign ako dun sa office, hindi mararamdaman ng buong kumpanya na ikaw ay nawala dahil pwede may mapalit sa'yo agad. Di ba? Pero tayo mga kapatid, kapag nawala ka, I could say na malaki or may significant na part na mawawala sa katawan ni Kristo. Dahil I do believe at naniniwala kayo na meron kayong parte sa bahagi ng Diyos, sa katawan ng Diyos. Okay? That you are the part of the temple of God, and that temple of God, that house of God, yan ay itinayo para sa kaluwalhatian ng Diyos at para magtagal. Okay? So, kinuha natin yung kaisipan na yun, built for glory, made to last. Inisa-isa natin yung bawat phrase. Una, built for glory. Kinuha natin na tayo mga kabataan, nilikha for the glory of God, to speak of His glory, to show God's wonderful works. At tayo rin naman, dahil tayo ginawa sa kaluwalhatian niya, hindi tayo parang scaffolding lang na nandun lang kapag habang ginagawa yung building, and then kapag tapos na yung building, iaalis. Kundi tayo naman ay part or kabilang sa building mismo na para magtagal. Okay? Para umabot hanggang dulo. So yung ating mga paggawa, yung ating mga contributions, yung ating mga buhay ngayon, kung paano kayo binibuild up ng Espiritu Santo, kung paano kayo tinitrain, paano kayo ginogrow, yung mga contributions nyo sa ministry, yung mga panalangin ninyo, mga desires, yan ay may part at yan ay mahalaga sa Diyos. Okay? At yung importance niyan, para maunawaan ninyo, yung importance niyan ng inyong mga paggawa sa ministry, yan ay hanggang sa last, hanggang sa dulo. Okay? So yung ating mga ginagawa, yung ating mga ugali na kinakalugan natin yun, no? Lumalago tayo sa pananampalataya, sa values, pag-uugali, yan ay hanggang sa dulo. Okay? So hindi pointless ang mga gawain, hindi pointless ang mga salita ng Diyos, hindi pointless ang song offering, testimonies, mga paalala, mga events sa ating mga buhay. It is all for you para ikaw ay maitatag, maitayo, at magtagal hanggang sa dulo. Okay. So yun yung pinuntahan natin a couple of Fridays ago. Pero
may idea, may kaisipan talaga na nais kong mapuntahan natin ngayon na pinaka-hindsight or pinaka-idea ko talaga nung inahanda itong title na ito. No? So yung pamagat natin is Built for Glory, Made to Last, kalimutan ko na pakilang part, part 3 ata, I think. Pero pupuntahan natin yung pinaka-idea na preservation. Okay? Preservation. So, okay, pinag-usapan na pagtatayo sa atin, pagbibuild sa atin for glory, at yung pagtatayo na yan, ay inihahanda tayo para hanggang makarating sa dulo. At kung iyahalin tulad o ilalarawan natin yan sa mga, for example, pagkain, ang mga pagkain ay, bihirang-bihira or iilan lang ng mga pagkain yung nagtatagal ng 1 week or 2 weeks, di ba? Pag halimbawa nagluto ka ng ano bang pagkain? Yun, kaldereta, halimbawa. Pag nagluto ka ng kaldereta after 1 week, ano sa tingin ninyo itsura ng kalderetang yun? Di ba? Ano na yun? Kakaiba na. Di ba yung adobo nga, sinasabi nila, pang matagalang pagkain. Pero, I think around 2 days, 3 days. Pag umabot na ng 1 week yun, di mo nakakainin yung kakaiba na amoy nun. Diba? Pero may mga pagkain or may mga products na pinre-preserve para umabot ng matagal. Or yung pag-create ng product na ito, for example, yung jams, yung mga preserve sa mga pagkain, yung mga wine, yun ay talagang sinasadya, pinapatagal sa isang lugar para tumagal, para umabot ng hanggang dulo. Okay? So yun yung pupunta natin, yung kaisipan na yan na preservation. So i-internalize nyo lang, isipin nyo kung anong kahulugan yan para sa inyo. At yun yung pupuntahan natin sa mga sandaling ito. So pinuntahan natin yung idea na yan, na built for glory, made to last. Pinuntahan natin, tinakal natin na tayo o kayo na mga anak ng Diyos ay itinatag ng Diyos para makarating hanggang dulo. Or alam natin na tayo ay dadalhin ng Diyos up to eternity. Okay? So yung mga pagtitrain sa atin, yung mga tinuturo sa atin na values ng Diyos, yung mga salita na natin napapakinggan, yung ating pananampalataya, those are the things na magpapaabot sa atin hanggang sa dulo. Nakuha niyo ba, mga kabataan? So yun yung mga bagay na yun. So tayo ay inilikha ng Diyos. We are born as a new creation upang magtagal up until eternity. They believe that. Okay? At speaking of those things na magtatagal hanggang dulo, napuntahan din natin ng previous Friday ago, yung salita ng Diyos ay sabi niya sa kanyang mga salita, na sabi sa Bible na yung kanyang salita ay hindi kukupas. Ang langit, ang lupa ay lilipas, pero ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. Okay? Pinuntahan natin kung paano ang Bible, thousands of years ago, ay nakarating sa ating panahon. Okay? At isipin niyo isipin niyo na preserve, gamit ang salitang preservation, na preserve itong Bible para makarating sa inyo a couple of 1,000 years ago. Imagine that. So 3,000, 4,000 years ago, marahil nung sinulat ni Moses ang Pentateuch books, Genesis up to Deuteronomy. At nakarating ito sa inyo. Nakarating ito sa atin. Ang salita ng Diyos, sinabi niya sa kanyang mga salita mismo, ay hindi lilipas. And His word is also made to say the glory of God. Nakuha niyo ba yun? Na nabasa natin sa salita ng Diyos ngayon na He is the provider, He is the healer, He will supply all your needs, siya yung nagpapalakas, siya yung kaligtasan mo. Di ba nabasa natin sa Bible? It is because His word is preserved para umabot sa inyo at para may sabi ang kaluwalhatian ng Diyos. It is made for God's glory at ito ay nagtagal. So aside sa inyo, na dinidiscuss natin previously, ang salita ng Diyos, it is also made for His glory.
and it is also made to last. Ano pa? Yung kapurihan, kaluwalhatian ng Diyos, of course, bago pa lalangin ng sanlibutan, ang Diyos ay Diyos na nga. Iniwala ba kayo doon? Bago pa tayo mag-exist, bago pa ang mga anghel ay mag-exist, He is God. At ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kapurihan ay noon pa at hanggang ngayon, hanggang sa mga darating na araw, it will remain the same. Okay? So hindi mabawasan, kahit sabi nga sa mga kasulatan, hindi rin madagdagan dahil perfected na o nasa pinakasukdulan na ang kaluwalhatian ang glory ng Diyos. Okay. So His glory, His word, at kayo ay nilikha ng Diyos for His glory and also made to last. Pero I want to talk about, so napuntahan natin yung mga bagay na yan, pero I want to talk about things na not necessarily will last up until eternity, pero will last up until our lifetime. Or should I say, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon, yung mga bagay na maglalast. So meron din ginawa ang Diyos para sa inyo, para sa atin, para sabihin yung kaluwalhatian niya, o para makita o ma-manifest yung kaluwalhatian ng Diyos, pero hindi necessarily na magatagal up until eternity. Or you know, it will made to last up until a specific day, up until appointed day of God. Okay? So, ano yung mga halimbawa na yun? For example, yung ating pananampalataya. Yung ating pananampalataya, it is made for His glory, right? Upang tayo magkaroon ng pagtitiwala, pananampalataya sa Diyos. Pero mabasa natin sa Banal na Kasulatan that God or Jesus is the finisher of our faith. So there will come a time na it will be finished. Makuha niyo? There will come a time na ito ay mararating na dulo. Okay? Ano pa? Yung love, sa pag-ibig sa bawat isa. Darating yung panahon na ito ay, sabi doon, makukumpleto din. Hindi ko tinutukoy yung fleshly love, ang tinutukoy ko na love, yung binabanggit sa 1 Corinthians chapter 13, kung hindi lang kamali. That love that is pure, at ito ay ginawa rin ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian to show forth His glory, that God is love. Diba? Upang ipakita na ang Diyos, sa Kanya nagmula yung pure, yung dalisay na pag-ibig. Okay? Ano pa? Yung unity in the Spirit, yung pagkakaisa natin. Kaya kayo nandito ngayon dahil meron tayong pagkakasundo na ganitong oras tayo magsisimula at ganitong oras gagawin natin magkasama tayo sa ating Panginoon, makikinig tayo kayong mga salita. That unity in the Spirit, it is also made for God's glory. Do you get that? Ginawa ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity. How good and how pleasant, hindi lamang sa paningin ng tao, kundi sa paningin din ng Diyos. At ito'y para ma-show forth ang kaluwalhatian ng Diyos. Isipin niyo, pag may mapadaan dyan at nakikita na gagawain tayo, nag-service, diba? Nakikita na, oy, itong mga taong ito, they are serving God. So it shows the glory of God. But although, itong mga gawain ay, of course, hindi naman yung mga service, uwian, yung mga typical, normal, scheduled services natin, pag nandun na tayo sa langit, hindi na ito by schedule or by tuwing Friday or tuwing Wednesday or tuwing Sunday. Nakuha nyo yung kaisipan? So, pero itong unity in the Spirit, it is yung one Spirit, one baptism, one faith, one Lord, etc. These are all made for the glory of God. Okay? Yung brotherhood, etc. So on lighter things, so mga mas mababaw na bagay, yung mga relationship na meron tayo, brothers and sisters, friends, best friends forever, etc. Those are the things that I also believe that is from God. Yung ating affection to one another, yung ating brotherhood, sisterhood, those are the things that reflect also the glory of God. Dahil yung attributes na yun, yung ating affection, yung ating pag-ibig sa ating mga kapatid, it is from God. Okay?
Ano pa? Yung mga values na meron tayo. Yung mga natutunan ninyong mga salita ng Diyos na yung mga dapat tamang sabihin, yung mga dapat ugaliin, yung mga dapat gawin, dapat isuot, etc. Yung mga values na meron kayo, it is created also by God for His glory. Pinuntahan na nga natin na kaya tayo merong paglago o pagtuto sa mga bagay na yan, it is to display God in our lives. It is made for God's glory. It is God who taught us, and it is made for His glory. And much more things. Hindi ko na nalista lahat ng mga bagay. So yung mga bagay na yun, it is also made for God's glory. It is also made to last up until a certain point, up until a certain date in time. Yung mga services natin, sabi ko nga, hindi naman to, yung church building natin, hindi naman natin tumadala dun sa langit. Hindi naman tayo mag-schedule dun sa langit. Okay, batch 1 sa first eternity, batch 2 sa second eternity. No. Kundi yung idea, yung gantong standard o gantong idea, ay dito lang yan, sa lupa. At dun sa langit, ay magupuri tayo dun forevermore. Ganun yung idea dun, mga kapatid. Okay? So, maraming mga bagay na ginilikha ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Yun yung punto. Maraming mga bagay na nilikha ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Pero, mag-iiwan ako ng question na masagot natin o masagot natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay? Apart from God's Word, yung salita ng Diyos na basa natin sa kanyang banal na kasulatan, it is made to last. Sinabi nga natin na heaven and earth will pass away, but His words will not pass away. Diba? Pero, ang tanong ko ngayon, how about yung ating pananampalataya? Yung ating pananampalataya, sabi ko nga, it is also made for God's glory. Ito yung nilikha ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Pero, dumarating yung punto na tayo ay nagkakaroon ng doubt. Nakuha nyo? Nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan. Tinatawag natin na panlalamig. Tinatawag natin na pagiging panlayo natin sa presensya ng Diyos. Our faith has become stagnant, nanlalamig, nangihina. Right? At tayo dumarating sa punto rin na from malakas, ang pananampalataya, humihina. Diba? At napaisip ako na kung itong pananampalataya ay sinatawag natin na it is a thing that is made for His glory, at kapag ang mga bagay na nilikha ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian, at ito pananampalataya is made to last up until a certain day, up until a certain time, na sinabi ng ating Panginoong Kristo Jesus, He is the author and the finisher of our faith, right? Come to think of it, kung ating pananampalataya ay on, off, painit, palamig, parang nakakahiya naman na isipin na yung malamig na pananampalataya yung makakarating hanggang sa dulo. Nakuha nyo? Na kung dadatnan tayo ng ating Panginoon, yung pananampalataya natin ay not so much. Nakuha nyo yung idea? So, how about yung ating pananampalataya? Binasa natin nung previous Fridays ago na tayo ay pinapalago, increase, so that tayo ay magtagal hanggang sa dulo. Gumagamit tayo in terms of building, no? Gumagamit tayo ng mga materyales, increase ng materyales para magtagal hanggang sa dulo. But kung gagamit tayo ng isang bagay na flimsy, o ibig sabihin yung mahina, hindi yun magkatagal hanggang sa dulo. Di ba? So kung gagamit tayo ng kahoy na manipis, o kahoy na mahina, o semento na barag-barag, yun ay hindi magkatagal hanggang sa dulo. Nakuha nyo? So, pag-iisipin natin, paano kaya magkatagal yung pananampalataya natin na matibay? Na dumarating tayo sa punto na nangihina.
Dumarating tayo sa punto na nanlalamig. At sabi ko, kapag flimsy yung materyales, yun ay nasisira. Hindi yung magatagal. Paano kaya magatagal yun? Paano kaya magatagal yung isang bagay na parang pabago-bago? Nakukuha niyo? Paano kaya magatagal yun? Paano kaya magatagal yung isang bagay na, halimbawa, yung semento ay pabago-bago, kinabukasan, matibay siya, tapos sunod na araw ay barag-barag siya. Ano kaya magatagal yun? Ano? Nakukuha niya idea? Okay. So dahil tayo ay ganun, yung tao ay pabago-bago. Yung tao ay pabago-bago ng mindsets. Okay? Binasa natin, nabanggit natin sa Hebrews chapter 12 verse 2 na we look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Pero I think mas appropriate yung term dito sa English Standard Version. Kasi kapag sinabi natin finish, para bang cut off Parang finish. Not necessarily, hindi nabibigyan ng highlight na kinakailangan makarating hanggang dulo. Or pag sinabing finish, pwede kasing, alimbawa, pag nag-download tayo, naranasan nyo mag-download sa internet, di ba? Nag-download kayo ng isang malaking file, 100 MB. Kapag nawalan kayo ng internet o naputulan, mafe-finish yan kahit 3% pa lang. Nakuha nyo? Matatapos yung download, may interrupt yung download. Tapos hindi na siya mag-download, di ba? Na-interrupt dahil mabagal yung net mo. Kahit 5% pa lang yan or 99%. Di ba? Minsan nga pag malapit na matapos yung download, tapos nawalan yung internet, di ba? Parang download failed. Pero yung salitang finish dito, sa Hebrews chapter 12 verse 2, meron siyang kahulugan na not necessarily finish, na tapusin at any percent, kundi binibigyan dito ng emphasis yung completion, yung pagdating sa dulo. Okay? So sabi sa English Standard Version, looking unto Jesus, the founder and the perfecter of our faith. Meaning, yung pananampalataya natin, Jesus has founded that. Siya yung nagpasimula ng ating pananampalataya. And then at the same time, siya yung magpa-perfect. Siya yung magkukumpleto. Hindi ito ma-finish na kalahati lang, hindi ito ma-finish na 1/4 lang, hindi ito ma-finish na 3/4, kundi ang gagawin niya, ikukumpleto sa'yo. 100%. Hindi download failed, hindi finish failed, kundi completely. Okay? He is the completor, the perfector, the 100% of our faith. Pero nakikita natin sa Bible, especially kung mabasa natin yung mga disciples mismo ng Diyos, nawawalan sila ng faith from time to time. Diba? Nalala niyo yung story sa barko? Oh, Jesus, gising ka na, malulunod na tayo. Nakita niyo? From time to time, nawawalan sila ng pananampalataya, na yung mga bagay na yun, for example, yung pananampalataya na supposedly hanggang rapture, di ba? Ang sinasabi natin, nabasa natin sa pagbabalik ng ating Panginoon, makakasumpong kaya siya pananampalataya, at so iniisip natin na yung pananampalataya ay hanggang rapture. Tama ba? Yung pananampalataya na meron tayo, yun yung kinakailangan magtagalang sa dulo. Pero paano kaya yun na from time to time, nawawalan tayo ng pananampalataya? Paano kaya magatagal yun? Nakuha niyo na yung idea? Paano kaya from time to time na, di ba inisip natin na tayo babalikan ng Diyos in all of His glory, blameless, spotless, pero paano kaya yun? Na ngayon, ang ating kalagayan ay flimsy. Turn off, turn on. Nalalamig ng iinit. Just like the disciples way back then. Okay? Paano kayo magatagal yun? Na yung pananampalataya, for example, these things that are supposedly up until rapture or until God completes it, nawawala natin. We lose faith, we gain faith. Bukas, nanlalamig, we lose faith. Sunod na bukas, magre-reconcile, we gain faith. How is that possible? Okay? So, yun yung pinakatanong natin na sasagutin sa mga sandaling ito. And then also the same thing for values. Sabi natin, diba, para magtagal yun, made to last, built for glory, made to last. Yung values na natutunan natin, huwag masyadong magiging magalitin. Have patience. Pero,
From time to time, yung tamang tusok lang sa'yo, yung tamang provocation lang sa'yo, natitrigger yung pagiging magalitin. Yung tamang provocation lang, yung talagang tamang saktong-sakto na vulnerable ka, na lumalabas yung pagiging matampuhin. Yung tamang-tamang tusok lang ng Satanas sa'yo, lumalabas yung pagiging mainipin, yung and so on and so forth. And then we know na yung mga values na yan ay kinakailangan, na ma-reflect sa mga anak ng Diyos. Nakuha nyo? Tayo naman ay mga flimsy, mga nagkakamali, nagukulang, may mga shortcomings na mga anak ng Diyos. Pero, kung yung bagay na yun na nilikha sa atin ng Diyos, for example, yung pananampalataya, or yung mga values, yung pag-ibig nga, minsan, na ina-expect natin na magatagal hanggang sa pagbalik niya, pero pa-turn on, turn off. Selective yung pag-ibig. Selective yung values na gagawin. Yung relationships nagfe-fail kung minsan dahil sa mga ganitong circumstansya. So if those things are also made for the glory of God, paano yun magtatagal? Okay? Kung yung pananampalataya mo ay ginawa, nilikha para sa kaluwalhatian ng Diyos, isipin mo ngayon, paano yan magtatagal hanggang sa dulo? Yung mga values na nakuha mo ngayon, isipin mo kung paano yan magtatagal hanggang sa dulo. Yung mga relationship, yung pag-ibig na meron ka ngayon, isipin mo kung paano magtatagal yan hanggang sa dulo. Diba? And there comes our topic, our idea, na preservation. So ginagawa natin yan bilang tao, bilang mga Kristiyano. No? I mean, kahit unnoticed or kahit hindi natin masyadong pinapansin, pero as instinct, as intrinsic na, meron na talaga tayo niyan. Kahit hindi nyo isipin na, I do this to preserve myself, meron talaga tayong ganong ugali, o ganong idea, ganong ginagawa. Bigyan ko ng example. So recently, habang ako'y nag-work, meron akong bad habit or unhealthy habit na kapag nag-work ako, nag-work, nag-code. Bigla ako napapatingin sa cellphone, grab cellphone. Titignan ko, i-scroll ko yung news. Kahit siguro pang-4 na beses ko nang tinignan yung news na yun, titignan ko ulit. No? So meron akong ganong unhealthy habit na habang nag-work, sisilipin yung cellphone. Although hindi naman ganong madalas sa social media, pero yung news or yung mga binabrowse ko na feeds, yung mga announcement, minsan YouTube, kahit di ka naman papanoorin, scroll lang. Tapos mabalik ulit. Tapos after 1 hour, scroll ulit. Wala naman nangyari, wala naman nagbago. Lalo na sa YouTube specifically. No? Or sa news. Meron ba kayong ganong unhealthy habit? Na habang nag-work o habang nag-aaral? Patingin from time to time. So, dahil meron akong ganong unhealthy habit, so napag-isip ko, masama to, na nakukuha yung time ko. Nare-realize ko, 30 minutes na. 30 minutes ako nag-scroll, buti hindi napudpud yung kamay ko. Or 20 minutes, 40 minutes, umabot na 1 oras, nakukuha yung time ng work. So, ang ginawa ko, no? So, tips din sa inyo. So, ginawa ko ay, nag-install ako ng app na nagbabawal sa akin i-open yung app na ito from 7 a.m., yung work time ko, 7 a.m. to 6 p.m. So kapag nagsimula itong time na to, 7 a.m., hindi ko na pwedeng buksan yung YouTube, halimbawa. So yun, tinry ko at effective. Pagkabukas ka ng YouTube, so iba yung habit ng YouTube, ay, naka-block. Babalik ka na ulit yung cellphone. So nakatanggal yung ganong habits. Pero from time to time, para bang, teka, may gusto kong panoorin, may gusto kong pakinggan, may gusto kong hanapin. From time to time, para bang, pupunta ka sa settings para i-pause muna yung ano. Diba? Pause muna yung black. Teka, gusto kong panoorin to eh. Pause ko muna, tapos babuksan ko. Tapos babalik ka na ulit. Yung mga for example, may mga ganyan tayo sa laro. Halimbawa, i-uninstall ko na to kasi
unhealthy. Tapos katagal-tagalan, after 1 month, i-install mo na ulit, nakikita mo yung sarili mo, install na ulit. Nakuha nyo? So yung mga ganong preservation, yung mga ganong things para mapigil natin yung ating mga sarili, or in my case, para makafocus ako sa work, at matigil ko yung sarili ko na sa habit na ganon, scroll, tas balik, at nakukuha yung aking oras, ginagawa natin yung mga bagay na ganon. Pero, as narinig nyo, nagfe-fail yung mga ganong ideas. Di ba? Nagfe-fail yung ganong style. Although, kung may mga effective na sa inyo nang gumawa ng ganon, di congrats. Pero, in my part, diba, nag-fail. Kasi, especially ako, medyo alam ko yung mga settings. So pag alam mong kalikutan, mahirap. Diba? For you to preserve, para ma-preserve mo yung sarili mo, makapag-focus ka sa work, at hindi ka ma-distract ng anumang news na nakita mo na mga 10 beses na scroll ka pa rin. Ginagawa mo itong bagay na ito to preserve yourself. A day or a 2 or for a week, sa specific time, ganito yung gagawin mo para ma-preserve mo yung sarili mo, ilalayo mo itong gadget na ito, ibablock mo itong gadget na ito, itong app na ito, para hindi ka na makagawa ng ganitong bagay. You see? At yung mga tao, o tayo, ay madalas o mahilig tayo, o ginagawa natin yung mga self-preservation. Okay? Bibigyan ko pa kayo isang halimbawa. Halimbawa, may meeting tayo. Ganito, pag-uusapan natin itong bagay na ito. Pinag-usapan natin to, we agree on this thing, na ganito yung gagawin natin, sa araw na ganito, sa oras na ganito. Okay? So, na-discuss natin lahat. At ngayon, yung sasabihin ko bago tayo magtapos, may mga questions ba kayo? May mga concerns ba kayo? Wala. Tahimik, wala. Tapos, after ng tanong na yun, nag-dismiss na. Tsaka ngayon lalapit yung concerns. Yung mga tanong. Ganito, ano gagawin dito? At hindi naman masama yun. Hindi naman sinasabi masama yun. Pero, di ba, napapansin yun? Ganun nangyayari sa atin. For us na marahil, iniisip ko lang, no? Ako ganun din. Pero, ang iniisip ko dun sa ganong idea o ganong senaryo, para hindi ako magmukhang rude or magmukhang, oy, mali yan. Ganito dapat. Diba? At as much as possible, inaano natin yung atmosphere. Binibigyan natin kapayapaan, hindi masyado nagtalo-talo, diba? Kung may concern ako, pwede ko i-address right after. Which is okay naman, which is fine naman. Napansin niyo ba yan? Ako napapansin ko yan. So, di ba? Para ma-preserve natin yung environment, yung atmosphere, dahil parang patapos na si Brother Tim magsalita, dito tapusin natin to. Kung parang, kung may concern man ako, ilalapit ko na lang. Upang i-preserve yung aking sarili na hindi ako magmukhang rude, or hindi ako magmukhang masama, hindi ako magmukhang controlling, or hindi ako magmukhang, o baka mamaya ma-misinterpret ng tao doon na nagsasalita na mali ka, or ma-misinterpret ng tao na nagsasalita na nagmamarunong ka. Nakuha nyo? So, iniisip natin mga ganong factors, at kaya na-preserve natin ating sarili to speak. Okay? Nakuha nyo? At yun yung masabi ko rin na kung minsan nag-factor din. Halimbawa, kapag nagpapatotoo, or kapag may mga times for testimony, song offering. Hindi sa tayo factors na, ito ba, significant ba na totoo? Or inspired ba ako? Or ayoko ba diba? May mga ganong ideas, mga ganong factors. Okay? Pero ang pinaka-point ko nun is that we preserve ourselves para hindi tayo mag-cause ng kaguluhan.
hindi tayo nagsasabi basta-basta, or I hope, na hindi tayo nagsalita basta-basta para mag-cause ng kaguluhan. Tama ba? Baka naman salita kayo ng salita at nami-misinterpret na pala. So, meron tayong ganong preservation sa ating sarili. Kung minsan nga nahihiya tayo, sinasabi natin nahihiya tayo, pero ang totoo, hindi ka naman talaga mahiyain. Sinasabi mo na tahimik ka, pero ang totoo, pagdating mo sa bahay, ay hindi matapos-tapos yung pagkasalita mo. Diba, may mga ganon? It's because nire-reserve mo yung sarili mo, pinapreserve mo so that hindi ka makapagsalita ng hindi maganda. Or hindi ka makapagsabi ng inappropriates. Do you get what I'm saying, mga kapatid? So meron tayong ganong self-preservation. Okay? Pinapreserve natin yung ating mga sarili so that hindi tayo makapag-cause ng gulo, ng away, or ng misunderstanding. And it is good actually. At, or mainam yan, maganda rin yan, na nag-iisip tayo bago natin sasalitain. At kinukuha natin, of course, kapag may mga concern, halimbawa, pag may meeting, tapos may concern ka, kinukuha mo na lahat ng ebidensya, ganito sa araw na ito, hindi talaga available kasi ganito, papakita mo lahat ng papeles mo, ganito yung work ko, o brother Tim, kita mo schedule ko, work ko 9 to 10, so papakita mo, diba? Nag-gather mo na lahat para sure na sure ka pagdating kay brother Tim or pagdating sa sino man nagsasalita, meron kang, may pang reason ka. You see? So we preserve those things. We preserve ourselves so that hindi tayo makapag-cause ng kaguluhan. Okay? At marami pa mga types of preservation na ginagawa natin. Of course, hindi tayo nag-act katulad ng ginagawa natin sa bahay. So that for us to preserve ourselves. At pupunta natin kung anong mga cons niyan. Pero sa totoo nga niyan, ang sabi nga ng ating Panginoon sa Proverbs chapter 4 verse 14, o sabi ni King Solomon, under the inspiration of God, do not enter the path of the wicked, and do not walk in the way of evil. Avoid it, do not travel on it, turn away from it, and pass on. So ibig sabihin, hindi natin nilalakaran yung mga masamang gawi. Alam natin na masama, alam natin na inappropriate, alam natin na hindi tama, we avoid those things. Diba? Alam natin na kapag nagsalita ako ng ganito, baka isipin niya ganito, or ang ilan sa atin, ayaw ano yung tawag doon? Mangasar, dahil baka isipin niya ganitong bagay, at, nag-thinking ahead ng 64 moves ahead. Parang chess, no? I-think ng 4 moves ahead. At dahil ganun, nakikita mo yung possibility na ganun, hindi mo na sabihin, hindi mo na salitain. Okay? At totoo nga yan, sinabi nga dito sa Proverbs, na tama nga, nalayuan mo yun. Yung mga ganong wicked ways, yung mga ganong mga bagay na ways of evil, avoid it. Okay? So yung mga ways of evil na, masabi kong nasa isip mo pa lang, actually nga dapat ka, bago ma-entertain sa isip mo, iiwasan mo na. Pero kung may mga bagay kang sasalitain, may mga bagay kang gagawin, na nakikita mo, naiisip mo, or na-envision mo na it is a way, or it is a way of evil, just avoid it. Nakuha niyo? Yung mga things na inisip natin na hindi makakabigay ng katitibay, sabi nga sa mga sulatan. Do not travel on it, sabi dito, and turn away from it, and pass on. At tinuruan din tayo na to take heed of ourselves, be mindful of your words. Di ba, tinuturuan tayo niya na ng Diyos, keep, sabi ni Pablo, di ba, I have fought a good fight, I have kept the faith. At ini-instruct niya si Timothy na keep the faith, di ba? Hold on to your faith. So basically, anything na hindi pananampalataya, ay kinakailangan natin layuan, kinakailangan natin iwasan, kinakailangan natin, yung mga ways of evil, kinakailangan nating i-avoid. Kinakailangan natin mag-watch. Kinakailangan natin, sabi doon sa Madalang Sulatan, watch and pray.
ay mag-ingat for the devil like a roaring lion. Ay gusto tayong sirain. Nakuha nyo? So, yung mga bagay na yun, doon tayo tinuturuan ng mag-ingat o pag-ingatan o naiwasan. Alam natin yung sa 2 Timothy chapter 2, maganda basahin niyo yung buong chapter, pero hindi natin mabasahin. Ang sabi doon, avoid this, don't do this, flee youthful lusts. Ang sabi pa doon, avoid foolish and ignorant disputes, etc. Nakuha niyo? So, ini-instructan tayo ng Diyos, or in this case, si Pablo nang usap kay Timothy, na ito, Timothy, keep the faith at iwasan mo itong mga ganitong bagay. Preserve yourself. Ingatan mo ang iyong sarili. Huwag kang basta dalos-dalos makipagdebate. Ano sabi doon? Huwag kang, sabi doon ni Pablo, iwasan mo yung mga disputes, foolish and ignorant disputes. Yung mga daan ng wicked, iwasan mo, Timothy. At yun yung tinuturo sa atin. Yun yung ating ginagawa. Inasmuch so that we preserve ourselves from speaking even the slightest of things. Iniingat natin itong mga sarili na magsalita ng mga kahit simpleng mga bagay na iniisip mo na baka hindi magandang pandinig sa sino man. Or iniisip mo na, di ba, nag-iingat tayo. Natututo tayo i-preserve ang ating sarili. Na kung minsan nga ay nako-constrain natin ang sarili. Okay? Nalalak natin or nagkakaroon tayo ng constraints sa ating sarili. And that is also pinapayo ni Pablo. But you see, yung mga self-preservation natin na ginagawa, yung mga bagay na ginagawa natin para hindi magkasala, yung mga bagay na ginagawa natin para maiwasan yung gulo, yung mga bagay na ginagawa natin out of our mind, out of our ideas, para hindi ka makitaan na ganito, ano ka pala, madaldal ka pala, or masungit ka pala. So we try, we control, we do this, we preserve ourselves. Kapag may nang-inis sa atin, tatalikuran mo na lang kasi baka masapak mo, masuntok mo. So those things, they all fail. They all fail. Kung yung personality mo ay magagalitin, I could say na kahit anong tago mo, kahit ano, tago mo. Ang sabi nga sa mga sulatan, yan ay i-reveal ng Diyos. Kahit anong tago natin ng ganong personality natin, yan ay ihahayag ng Diyos. Kahit anong tago natin, sasabihin natin na tayo, okay lang, I'm fine. We preserve ourselves para di tayo makapag-cause ng gulo. Ayaw mong, sinasabi natin na ayaw mo naman na makakos ng gambala, isipin ka pa ng kapatid na to, problema pa siya sa'yo. May ganun tayong ideas, mindset. So that ang ginagawa natin, pag tinatanong tayo ng kapatid, kamusta ka na? Okay lang ako. But you see, those self-preservation techniques, yan ay nagfe-fail. Halimbawa ko nga yung sa cellphone na blocker, at the right moment na gustuhin ko talaga, susubukan ko yan. Mag-fail yung lock, mag-fail yung block. At the right moment na ikaw ay ayaw mong ipakita sa mga kapatid na ikaw ay ganito, ikaw ay ang ugali mo, ang buhay mo ay nanlalamig ka ng hina ka, to the point na sasabi mo na ikaw ay okay lang, I'm fine, umatin ka ng gawain, umatin ka ng mga services, umaawit ka, kumakanta ka, pero those things, yung mga bagay na hindi natin nare-reconcile sa Diyos, iniisip natin na okay lang, ayos na, normal lang, pero totoo ay stagnant, nalalaman mo sa iyong sarili, those things na pilit natin tinatago, yan ay lumilitaw.
Okay? Yung mga preservation natin na, for example, yung, sabi ko nga, yung magagalitin o yung matampuhin, at the right tweak, at the right setting, yan ay lilitaw. Yan ay magfe-fail. Yan ay masisira. Yung pananampalataya natin na nakikita ng mga tao na strong, malakas, matibay, at the right time. Kung ang totoo pala sa iyong sarili ay ganito, or ikaw pala ay ganito, ganyan, yan ay may kita. Lilitaw yan. And I want you to understand, mga kabataan, na those self-preservation techniques, yung ating, hindi pagkasalita, in a sense na ng ating mga problem. That's all right, that's fine. Pero I could say right now na yan mga bagay na yan ay mag-fail. If we have problems, na pilit natin tinatago, if we have anger sa kapatid, if we could not forgive someone or some person, just to make sure na, para okay lang yung gawain, para hindi na mag-cause ng trouble, mag-cause ng issue. You're doing this, you're doing that. Those things, they will fail. Okay? They will fail. Yung ating mga pagiging, tawag dito, close, in a sense na, gusto mo na yung mga kapatid ay unti lang yung makikita sa iyong buhay. It's because, of course, we have with the right motives. Meron tayong magagandang mga motibo. Pero, they will fail. Okay? Lalabas at lalabas ang tunay na ikaw. Lalabas at lalabas yung mga ugali na nais na ipakita sa ng Diyos. Okay? Na hindi na narapat. Of course. Lalabas yan, kahit gano'n pa pilit itago, na ikaw pala sa gabi ay sumasama sa mga agenda sa sanlibutan. If we try to hide that, all those self-preservation na ginagawa natin sa church, yung pagbabalot natin ng puting tela para makitang banal, para makitang malakas, para makitang okay, all those things, they will fail. They will fail. So yung mga self-preservation technique, they all fail, or they will fail, they will come to failure. Because our hearts are blinded. Our hearts are deceitful. Inisip natin na maganda na hindi makita ng iba ang ganitong bagay. And of course, ayaw naman natin pagkalat, oy, may problema ako. Oy, makinig kayo, may malamig ako. Diba? Ayaw naman natin ng ganon. Pero, diba? We enclose it in a sense na nagtatagal pa ito, umaabot na ng siyam-siyam, umaabot na ng mga buwan, ng mga taon, meron palang mga relationships na hindi tama, meron palang mga buhay na hindi tama. Diba? At yan ay marireveal, yan ay bubuksan ng Diyos. Because our hearts are blinded. Inisip natin na pwede yan magtagal. And our hearts are deceitful, mga kapatid, sa isang talata. Bibigyan ko isang halimbawa at malapit tayo magtapos. So, itong halimbawa na ito, naisip ko lang. Halimbawa, meron tayong merong isang kapatid or dalawang kapatid na nag-aaway. Nagkaroon ng hindi magandang usapan or hindi magandang conversation. So, nangyari, nagkapatawaran na. Humingi ng tawad si brother or sister. So, okay na, di ba? Nag-sorry na, ganito. Sorry sa ganito ginawa ko. At okay, mukhang maayos na yung kasunduan. Nag-uusap na, maayos na. Okay, that is fine. Okay na. Pero, yung idea ng isang brother or yung idea ng isang sister ay para hindi na mag-cause ulit ng away or para hindi na mag-cause ulit ng
issue, ang gagawin niya ay lalayuan niya yung gantong brother or sister. Kasi ang idea niya, dahil kapag naglapit kami, sigurado away ito, gera ito. At kapag nag-usap kami, hindi awkward. It's not really fine. Although, alam natin na may process, may healing, may time na kinakailangan. Pero, yung idea ng isang brother or sister, lalayuan niya para ma-preserve ang kanyang sarili. Pa-preserve ang gawain, of course. Ayaw na away ulit, ayaw na ng gulo ulit. Pero to the point na we follow our deceitful hearts. Na, okay, para ma-preserve ang gawain, or sabihin natin ganyan, na ma-preserve, hindi ka mag-away ulit, I will keep distance. Nakukuha nyo? Di ba? Parang, kanina yung preservation na tinutukoy ko, parang okay naman, parang tama. Pero, this time around, itong example na to parang mali. Di ba? Parang may something na mali. Parang may hindi okay. No? Parang, merong, parang tama, pero parang mali. Di ba? Dahil iniiwasan mo yung brother, or iniiwasan mo yung sister, parang hindi na mag-cause ng issue, ng away. Okay? Just to preserve something, just to preserve yourself. And that self-preservation, that idea na ipe-preserve mo ang iyong sarili, hindi na mag-aaway, wala nang gulo, lalayuan ko na siya, iiwasan ko na, dumarating pa ka sa punto na na kapag nakakagawa ng pagkakamali, nakakagawa ka ng pagkakasala, sasabihin mo, hindi mo na ako a-attend. Hindi mo na ako dadalo. So that I could preserve myself. O, hindi naman tayo sinasabi ng ganun, no? Pero sasabihin mo, magpapalakas muna ako. Magpapalago muna ako. Dahil sa ganitong pagkakamali, sa ganitong nagawa mo, I will preserve myself. To the point na hindi ka muna dadalo or hindi ka muna attend. But you see, mga kapatid, yung ganong idea, it is not, we believe, we know, that it is not pleasant or it is not good in the eyes of God. Ang nais ka ng Diyos ay ikaw ay nandito sa gawain, alam natin yan. Ang nais ng Diyos na ikaw ay dumadalo, ikaw ay malakas, ikaw ay masigla. Sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga pagkakamali, mga trials, or sa kabila ng mga ganito mga bagay, you do not preserve yourself. Hindi ka nagkukulong sa iyong sarili. Hindi ka nagkukulong sa iyong sariling kwarto. Ang nais ng Diyos, ikaw ay maging open sa Kanya. Nakuha nyo? Ang nais ng Diyos, although alam natin na ang Diyos, nakikita niya ang inyong mga kalagayan right now. Nakikita ng Diyos ang inyong mga buhay right now. And we try to enclose it as much as possible. Wala, unti lang nakakaalam. Pero, ang idea ay ganito. Sa mga sandaling ito, yung mga ideas natin na ganyan na preserve natin sarili, they will fail. They will all fail. At yung mga, of course, para hindi tayo magkasala, ganito ganyan, gagawin natin itong mga tips and techniques para hindi ka makapagsalita, hindi ka na magsalita. Or para hindi ka makapagsalita ng hindi maganda, hindi ka na magsalita. Or para hindi ka na ma-misunderstood di ganito, hindi ka na magsalita. Or para hindi na magkaroon ng away o gulo, para hindi ka magalit, ikaw ay lalayo na lang. So yung mga ganong preservation tips, techniques ay nagfe-fail. Nagiging hindi maganda sa gawain, sa relationship natin. Bagaman sa ating point of view ay okay, mas mainam na medyo malayo-layo kami para hindi ka mag-aaway, pero hindi na nagiging maganda. Hindi na nagiging ideal yung ganong pag-uugali or yung ganong preservation. It is because ang kasalanan ay hindi natin kayang kontrahin sa pamamagitan ng pagtatago sa ating mga sarili. Ang kasalanan ay nababanggit nga sa Genesis chapter 4 pa lang na ang sin, it knocks, it crawls under your door. Sabi nga ng Diyos kay Cain. Di ba?
Ano pa sabi sa Ephesians chapter 6 verse 12? We do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. So yung kasalanan, kahit ganong pagpapreserve mo sa iyong sarili, nandyan yan sa kalangitan. Kahit gano'n pa, isipin nyo to, kahit gano'n ka pa magtago sa iyong bahay, para hindi ka magkasala, ano? Nagtago ka na lamang sa kwarto, dahil ang kasalanan sa kalangitan, darating at darating yun. Isang example, ano? Di ba, kung nakikinig kayo ng balita, si Michael V. sa GMA, nasa bahay lang siya, pero nagka-COVID siya. No? Dahil sa deliveries na nakuha, sa mga pina-deliver niya. Isipin nyo, di ba? Ininstruction tayo na mag-stay at home, preserve yourself, stay at home. Pero, in the end, nagka-COVID pa rin siya. Just to example, that yung mga kasalanan, nandiyan yan sa kalangitan. If we think right now na parang hindi tayo magkasala, possible na magkulong na lang tayo sa closet, doon na lang tayo kumain. Parang wala ka nang makikita ang kasalanan, wala ka nang marinig na kasalanan, wala ka nang masalita. You see? Yun yung extreme of preservation. Pero, hindi yan magta-take effect. It is because the sin is up your head. It is on heavenly places. Even at your rooms. Yung mga pagpe-preserve natin mga sarili, yung mga hindi pagsasalita, o yung mga pag-prevent, katulad ng example ko kanina, ng phone usage, o yung pag-uninstall ng mga apps na hindi na nakakakuha ng oras mo, yung mga pag-iwas sa taong ito, sa taong ganyan, its tendency is to fail. Okay? Its tendency is to fail. So yung mga pamamaraan natin, babalik na tayo sa ating topic, yung pamamaraan natin ng pag-preserve or yung pag-save ng ating mga pananampalataya, ng ating mga buhay hanggang dulo, it's no use. Hindi yan kaya magtagal. Iniisip mo para mag-increase yung pananampalataya mo, yung ng church every day, not every day, every service, magbasa ng Bible. Of course, mag-increase ang iyong pananampalataya. But you see, if we, yung mga ating mga self-preservation, yung ating mga pang-tao na paggawa, kahit na, masabi ko, kahit na ikaw ay uma-attend ng church, like every day, like every service, yung kasalanan ay up there, nandiyan sa langit. At ikaw ay one day pwede kang puntahan. One day ikaw pwedeng tuksoin. One day pwede kang sundutin ni Satanas ng tamang sundot lang para lumabas yung mga galit mo, yung mga kalungkutan mo, yung kahinaan mo, and so on and so forth. We have this spiritual entropy. So, alam niyo entropy? So, ano na yun? Sa mga mahilig sa science, second law of thermodynamics, kapag, ang ibig sabihin ng entropy, na kapag iniwan mo ang isang bagay on its own, ang tendency niyan ay mag-decay, masira. Okay? So kapag iniwan mo isang bagay, kahit ganong preservation mo dyan, kahit ganong, alimbawa, dahil importante sa isang bagay, tinabi mo sa ilalim ng cabinet mo o ilalim ng kwarto mo, ganong katagal na panahon yan, hindi yan magtatagal na kung anong itsura niya. Yan ay masira, madedecay, madedestroy. Maybe sa pamagitan ng organism, sa mga ganyan, etc. Unless an outside intervention occurs, yan ay masisira, madedecay. Meaning, if we stay on our rooms, hidden in our rooms, kinakatakot mo na ikaw ay baka magkasala, kinakatakot mo baka ikaw ay makapagsabi na hindi maganda sa kapatid, kinakatakot mo na baka maadi ka sa cellphone o maadi ka sa laro, ganito gagawin mo, ganito, ganyan, yung mga preservation na yan, ang tendency pala niyan ay mag-fail pa rin. Na kahit anong pilit mong itago, pilit mong i-preserve, lalabas at lalabas. Nag-fail. Nasisira pa rin pala. No matter how hard we try.
it will fail. All our preservations will fail. Unless, ito na yung pinaka-point natin. Unless, sabi ko nga, ang entropy, ibig sabihin nun, maliban na lamang may outside intervention, kapag iniwan mong isang bagay, mag-fail yan, magdidecay yan. At mga kapatid, ang iwan ko sa inyo, unless may outside intervention upang sirain yung entropy, o upang sirain yung pagdecay, pagsira, at tayo naman mga kapatid, kung hahayaan lang natin ating sarili, kung iiwan lang tayo sa ating mga sarili, kung hahayaan lang kung tayo lang naubuhay sa ating sarili, ang tendency niyan ay mag-decay, magkasala, magkula, magkamali. Kahit mag-isa lang tayo sa bahay, o kahit maraming tao sa bahay, o kaya naman ikay nasa mga bundok, o kaya naman ikay nasa city, ang tendency ng tao ay magkasala. Ang tendency ng tayo magkula, magkamali. Because we are born in sin. Nakuha niyo yan? We are born in sin. We are sold in sin. Kahit ganong gawing preservation, kahit ganong gawing pagtitimpi, kahit anong gawing pagtitiis, lumalabas at lumalabas ang ating mga pagkakasala. Unless merong outside intervention, yan ay lalabas ang pagkakasala. Lalabas ang pagkakasala. Pero, listen to this. Unless someone from outside, tayo madedecay, tayo madedestroy. Unless someone from outside that will protect you from harmful substances. Unless someone from outside that can guard you from bacteria. So, tinutukoy ko yun sa entropy. That can guard you from bacteria, who can truly preserve you. Unless someone from outside, kung sa ating mga sarili lang, if we are come to on our own, hindi ito maggagana. Who can it be? Sino kaya ang pwede mag-preserve? Kung ako mag-preserve sa'yo, sino mag-preserve sa akin? Kung ang mag-preserve sa'yo yung katabi mo, sino mag-preserve sa akin? Kung ako yung mag-aalis ng kasalanan mo, sino mag-aalis ng kasalanan ko? Kung ako yung magpo-protect sa iyo sa kasalanan, sino magpo-protect sa akin sa kasalanan? Nakuha nyo? Kahit paikut-ikutin pa yung 7 billion na tao. Diba? Hindi gagana. Unless someone or something from outside, hindi mababreak ang entropy. Hindi mababreak ang pag-decay ng tao. Pero purihin ng Diyos. Nabasa natin sa Isaiah chapter 43 verse 1. At dito tayo magtatapos. Sa 43 verse 1, ang sabi doon, "But now thus says the Lord, who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine." So out of our fear na baka tayo makasalita ng hindi maganda, o makapagsalita ng hindi maayos, out of our fear na baka hindi maging maayos ang relationship namin, kaya ganito gagawin ko, ganyan gagawin ko, all of those self-preservations ay bunga ng pagkatakot. Pagkatakot na masira ang relationship, pagkatakot na makita ng Diyos na ganito ginagawa mo, pagkatakot na makita ng kapatid na ikaw ay ganito pala. Yung mga reservations natin, yan ay nagwe-fail. Pero purihin ng Diyos, ang sabi doon, sabi niya sa kanyang salita, "Fear not, for I have redeemed you. I have redeemed you, and I have called you by your name." Yung mga preservations natin, they sometimes, they fail. Minsan pa nga, nagiging worse ang senaryo. But you see, there is someone outside who controls everything. There's someone outside who can really protect you. Merong Diyos outside of our boundaries, outside of our imaginations, outside of our realm. Nandun ang Diyos to protect you from all harm. Nandun ang Diyos para protektahan ka niya sa anumang mga sirkumstansya. Nandun ang Diyos para protektahan ka niya na kahit ikay nagkukulang, nagkakamali, you are prone to decay,
Nandun ang Diyos para protektahan ka. Sa mga bagay na sabihin mo, sa mga bagay na gagawin mo, yung ating mga self-preservation hindi yan magagawa. Kahit anong timpi mo, lalabas at lalabas, baka, kung nakikinig ka ng songs worldly, minsan may naalala talaga akong kapatid na dahil nakikinig siya ng worldly songs, biglang paglabas namin ng gawain, napakanta tuloy siya ng worldly song. Hindi niya na-expect. Ay, sorry, nakamali ako. Akala ko kung ang nakanta ko. It's because of our preservations, nagbe-fail yan. But there's someone who can really, truly protect you, guide you, help you. And that is God. And when you pass through verse 2 ng Isaiah chapter 43, when you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overflow you. And when you walk through the fire, you shall not be burnt, nor shall the flames scorch you. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I gave Egypt for your ransom, Ethiopia and Seba in your place. That is God's idea to preserve you. Ang Diyos ang bahala na mag-keep you from all harm. Yung ating mga gawa, ating mga works, yes, that is good, that is great, that is pleasant in the eyes, pero yan ay nag-fail. Pero once na Diyos ang gumawa, He can preserve you on any harm. He will preserve you on any temptation. He will keep you from all trials. At hindi ka pabayaan ng Diyos. When you walk through the fire, you shall not be burned. And through the rivers, they shall not overflow you. Waters may come, trials may come, rivers may come, fire may come, and at sa ating bilang tao, we resort to our own self-preservation. Iiwas muna ako, lalayo muna ako, hindi muna ako gaganto, ganyan. Dahil dumaring ang mga trials sa iyong buhay. Yung idea natin ng self-preservation, it is pointless, it is useless sa harapan ng Diyos. Pero huwag ka mag-alala. Kung tila ba ang self-preservation mo nag-fail? Kung tila ba yung pinakapilit ng pilit mo na ayaw mo na magkasala, inaalis mo yung ganito sa buhay mo, para hindi ka na magkasala, pero lumalabas at lumalabas pa rin, huwag ka mag-alala dahil may pangako ang Diyos, He will protect you. He will be with you. Kung dumating man ang mga apoy ng tukso, kung dumating ang mga rivers ng mga problema, He will protect you. He will guide you. It is only through God that we can escape this entropy, this state of decay, pagkasira ng ating laman, pagkasira ng ating buhay. It is only through God that we can escape this sin. Basahin niyo na lamang Isaiah chapter 43 verse 11 to 19. Pero babasahin ko ang 15 at tayo magtatapos. I am the Lord, your Holy One, the Creator of Israel, your King. And thus says the Lord, who makes a way in the sea and a path through the mighty waters, who brings forth the chariot and horse, the army and the power, and they shall lie down together, they shall not rise. They are extinguished, they are quenched like a wick. Do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing, and now it shall spring forth. Shall you know it? And I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. If there seems to be no way, mga kapatid, God will make a way. God will protect you. He will keep you from all harm. Huwag kayo mag-alala. Kapag nag-fail na yung self-preservation nyo, pag lumalabas-labas na yung attitude mo, wag ka mag-rely ng more techniques pa sa search mo sa internet, how not to be angry. How not to be, ano ba English na matampuhin? Yun, search mo sa internet. Wag na kayo mag-rely doon. It is God who will keep you, who will preserve you. He will keep you from all harm. At sa pamamagitan niya, doon lamang tayo makakatagal hanggang dulo. Yung ating mga pananampalataya, hindi natin kayang i-preserve yan. Ang hirap i-preserve ng pananampalataya. Sabi ko nga, flimsy tayo eh. On, off, on, off. Pero it is through God. Siya lamang may kakayanan para tayo i-preserve. Tumayo tayo lahat at tayo magtatapos na sa ating gawain. Babalik ko sa ating MC pagkatapos. Tayo mananalangin muna.
Dakila namin Diyos sa mga sandaling ito as we close this service. May your Spirit open your word sa mga sandaling ito. Panginoon, I have done my part, Lord. Ikaw na, O Diyos, ang siyang bahala. Bayaan, O Diyos, your Spirit that breaks the entropy, the Spirit that breaks our state of decay, ay isugo mo sa bawat isa. Preserve us, O God, protect us in your will, Lord. Ano mang pilit namin ng pagtatago, pilit namin ng pag-hide, pag-preserve sa mga sarili, pananalita ng hindi maganda, ang pilit namin gawa, O Diyos, ay nag-fail. Lahat ng gawa ng tao ay nag-fail. Pero salamat na lamang, there is an outside force na nag-protekta sa amin that keeps us from all harm. Na nag-protekta sa aming mga sabihin, nag-protekta sa aming mga gagawin, nag-guide sa amin, nag-lead sa amin. There's a God that leads us in the things we say, in the things we do. Palay mo mga kabataang ito, Panginoon, I know that you are the God who can see all, who can see everything, all our needs, all our prayers. And we may be, katulad ng aming pinag-usapan, Lord, in the state of self-preservation. Mukhang malakas, pero Lord, deep inside, mahina. May mga pagkukulang, may mga pagkakamali. We may be in a state of idol, na kung saan nakikita nga present sa mga gawain, pero Lord, there is something lacking. Kagalakan ay wala na. Ang kagalakan ay nalalayo na. Ang init ay nawawala. Pero Lord, we cannot stand on our own self-preservation. Bayaan, protektahan mo kami sa pamamagitan ng iyong Spirito. Linisin mo kami, hugasan mo kami. Restore us in the joy of your salvation. Hallelujah. Ikaw lang makakagawa niyan, Panginoon. So that our faith, our relationships, our brotherhood, your values, Lord, that is made for glory, will be made to last. Papalay mo mga kabataang ito, ikaw, Diyos, ang siyang magpala sa mga salita, at ikaw, Diyos, ang siyang mapapurihan sa mga sandaling ito. We bring back to you all the glory and honor and praises in the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. God bless you all. Binabalik ko na sa ating MC, Brother Lester. Purihin ng Panginoon sa kanyang mga salita. Hallelujah. Ano man ang kahinaan na ating nararanasan sa mga oras na ito, pagkukulang sa ating Panginoon, hayaan natin ang Panginoon lamang ang siyang gumawa sa ating buhay. Sapagkat kung tayo magtitiwala lang sa ating sarili, tunay wala tayong magagawa. Ngunit kung tayo magtitiwala sa ating Panginoon, tunay hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Hallelujah. Hayaan natin ang Panginoon ang siyang kumilos sa buhay ng bawat isa at mag-alis ng mga pagkukulang at kahinaan ng bawat isa. Meron pa po bang panalangin or prayer request sa gabing ito? Wala pong nagpaabot ng papel. At kung wala, tayo magpapatuloy sa pagtatapos. Nais kong awitin natin ang awit na nagsabing, Draw me close to you. Hallelujah. Meron po palang panalangin sa gabing ito. Galing kay Brother Abraham Sakayan. Prayer request para sa Mami Mirna ko na andun sa Negros. Help me pray for her healing sa dinadanas niya na sakit. With a humble heart, naniniwala ako, God answers prayer of His saints. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon sa panalangin ng ating kapatid. Nais kong awitin natin ang awit nagsabing, Draw me close to you. Close to you. Yes, Lord. Never let me go. Hallelujah. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire,
Yes, Lord. Ikaw lamang ang aming ninanasa, Panginoon. Hallelujah. No one else will do. No one else will do. Praise the Lord. Nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Lord, help me find the way. Hallelujah. Help me find the way to bring it back to you. Yes, Lord, you're all I want. Hallelujah. You're all I want. Hallelujah. Yes, Lord. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me, Lord. Help me, Lord. You are near. Stanza. Oh, draw me close to you. Never let me go. Hallelujah. Huwag mo kaming pabayaan, Panginoon. Hallelujah. Yung ilapit ang bawat isa, Panginoon, sa iyong presensya, O God. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. I lay it all down again to hear you say, hallelujah, to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. Nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Hallelujah. Help me find the way to bring me back to you. Yes, Lord, we believe, Lord. You're all I want. Hallelujah. You're all I ever needed. You're all I want. Help me, Lord. Help me know you are near. You're all I want. Hallelujah. Yes, Lord, you're all I want. Praise the Lord. Hallelujah. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Minsan pa, you're all I want. Hallelujah. Yes, Lord, you're all I want. Praise the Lord. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know. Hallelujah. Yes, Lord. Me know you are near. Ating palakpakan ng Panginoon sa gabi nito. Hallelujah. Ang lahat ay sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. Kung nararamdaman mo, hallelujah, na tila ikaw ay nalalayo sa presensya ng Panginoon. Kung nararamdaman mo na ikaw ay nanlalamig sa gabing ito, hallelujah. Ito ang tamang panahon upang muling lumapit sa ating Panginoon, hallelujah. Upang manalangin sa ating Panginoon na muli tayong ibalik sa Kanyang presensya, hallelujah. Oh Lord, hallelujah. Bigyan mo na kagalakan, Panginoon, ng aming mga buhay, Panginoon, sa gabing ito, hallelujah. Tayo manalangin, hallelujah. Tayo lumapit sa ating Panginoon. Ating sabihin sa ating Panginoon ang ating
nararamdaman sa mga oras na ito, hallelujah. At hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon ng kanyang biyaya, hallelujah. O God, minsan pa, lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, na tunay, O Lord, sagana ang iyong biyaya, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. You're all I want, hallelujah. You're all I ever needed, hallelujah. Ikaw lamang ang aming kailangan, Panginoon, sa buong buhay ng bawat isa, hallelujah. Ikaw lamang, O Lord, hallelujah, ang aming ninanasa, Panginoon, na makita sa gabing ito, Panginoon, hallelujah. Kaya naman, O God, na kaming nagnanasa sa iyo, ay abutin mo, Panginoon, katagpuin mo, Panginoon, sa gabing ito, hallelujah. Ang nasa ng aming mga puso, Panginoon, sa gabing ito, hallelujah, ay yung tignan, Panginoon, iyong abutin, Panginoon, hallelujah. Yes, Lord, ikaw lamang ang aming kailangan, Panginoon. Hindi ang mga bagay ng sanlibutan ito, kundi ikaw lamang, O God, na nagpupuno sa aming mga buhay, O God. Hallelujah. Nasa iyo ang aming kayamanan, Panginoon. Nasa iyo ang aming buhay, Panginoon. Kaya kanino kami lalapit, walang iba. Sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. O Lord, muli, O God, hallelujah. Sa mga nanlalamig, Panginoon, ay muli mong i-restore ang kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Sa mga nanghihina, ay muli mong ibalik ang aming kalakasan na nagpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Iyong ibalik, Panginoon, ang alab, Panginoon, ng aming pagpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, ikaw lamang ang aming kailangan sa gabing ito. That's why ikaw ay aming pinupuri, Panginoon, sa gabing ito. Ikaw ay aming nilulawalhati, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Iyong katagpuin ang aming nasa, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Iyong patibayan, Panginoon, ng bawat isa sa aming mga pananampalataya, Panginoon. Hallelujah. Tunay, O Lord, hindi namin kaya magtagumpay kung hindi mo ipaparanas sa amin ang pagtatagumpay, Panginoon. Hallelujah. O Lord, hallelujah. Sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon, sa mga kahinaan na ito, pagkukulang na ito. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang siyang magpupuno ng mga bagay na ito, Panginoon. Punan mo ang kulang, Panginoon, hallelujah. Restore mo, Panginoon, ang kalakasan, Panginoon, hallelujah. Ang mga bagay na nawala sa aming paglilingkod, Panginoon, ay muli mong ibalik, Panginoon, hallelujah. Kami, O Lord, na nalalayo sa iyong presensya, ay muli mong ibalik, Panginoon, sa iyong kaharian, Panginoon, sa iyong kamay, Panginoon, hallelujah. Abutin mo ang bawat isa na nalalayo, Panginoon, sa iyong kalooban, Panginoon, hallelujah. Bagamat narito kami, Panginoon, present, Panginoon, sa gawain, ngunit ang aming mga puso ay tila lumalayo, Panginoon. Huwag mo nawa hayaang mangyari ang bagay na yan, Panginoon. Hallelujah. Abutin mo kami, Panginoon, na nais kang makitang muli, Panginoon. Hallelujah. O Lord, na kailangan ka namin, ang iyong kamay ay kailangan namin, Panginoon. Hallelujah. At gumawa ka sa aming mga buhay. Mangusap ka, hallelujah. Muli mong tawagin, Panginoon, hallelujah, ang kabataang ito, Panginoon, na nalalayo, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ang mga bagay ng sanlibutan na ito na siyang nagiging dahilan ng aming kabigatan, Panginoon. Hallelujah. Kaya naman, Panginoon, yung linisin, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat nais namin, Panginoon, na lumapit sa iyo ng malinis, Panginoon, at walang anumang bahid ng karumihan, O God. Hallelujah. O Lord, pinupuri ka namin sa gabing ito. Hindi ka nagkulang sa iyong mga salita, Panginoon. Tunay, ang iyong mga salita ay napapanahon, Panginoon. Hallelujah. Maraming nanghihina, Panginoon. Maraming nanglalamig, Panginoon. Ngunit ang iyong tinig ay patuloy naming naririnig, Panginoon, upang kami muling lumapit sa iyo, O God. Hallelujah. O Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa gabing ito, Panginoon. Kami magtatapos ng gawain, Panginoon. Ngunit ang iyong pagpapala ay mananatili sa aming mga puso. Ang iyong mga salita ay patuloy na mananatili sa aming mga puso, Panginoon. Hallelujah. Nawa ang iyong liwanag ay, hallelujah, ay manatiling magliwanag sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. O Lord, sa iyo ko pinagkakatiwala ang buhay ng kabataang ito, Panginoon. Hallelujah. Hindi lamang kami, Panginoon, kundi sa mga nanonood sa live streaming, Panginoon, ay iyong abutin din naman, Panginoon. Hallelujah. Yung pagtibayan, Panginoon, ng kabataan, hindi lamang ang mga kabataan, kundi ang bawat bahagi ng iyong iglesia, Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo ang bawat isa na lumakad sa pananampalataya sa iyong kalooban, Panginoon. Hallelujah. At ikaw ang siyang patuloy na magpalakas, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Hallelujah. O Lord, pinupuri ka namin, Panginoon, sa pinaabot na panalangin, Panginoon, sa gabing ito na si Brother Abraham, hallelujah, Sakayan, Panginoon, ang kanyang nanay, Panginoon, na Sister Mirna, Panginoon, na nakakaranas, Panginoon, ng hindi birong
karamdaman, Panginoon. Hindi namin alam kung anong klaseng karamdaman ito, Panginoon. Ngunit kung malaki man ito o maliit na karamdaman, nanatili kang manggagamot, Panginoon. Hallelujah. Ang iyong kamay, Panginoon, ay patuloy, O God, na gumagawa sa aming mga buhay na sumasampalataya sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Kaya naman ang kagalingan ito, Panginoon, na iparanas mo sa aming kapatid, Panginoon. Hallelujah. Kung paano ka nagpagaling, Panginoon, sa mga nakalipas na panahon, ang mga bulag ay muling nakakita, ang mga pilay ay muling nakalakad, Panginoon. Hallelujah. Kaya naman naniniwala kami, Panginoon, na hindi ka nagbabago, Panginoon. Hallelujah. Kung gaano ka kadakila, Panginoon, sa mga nakalipas na Panginoon, na panahon, hallelujah, ay higit kang dakila, Panginoon, sa aming panahon, Panginoon, hallelujah. Ang iyong kagalingan ay tunay, O Lord, ay patuloy naming nararanasan, Panginoon, hallelujah. Kaya naman, iparanas mo ito sa aming kapatid, Panginoon, na si Sister Mirna, Panginoon, hallelujah. Kaya naman ang iyong biyaya, Panginoon, na hindi natatapos sa bawat isa, Panginoon. Patuloy kang magpala, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Sa mga araw pang darating, Panginoon, Ikaw ang siyang mag-ingat sa bawat isa, Panginoon. Ingatan mo kami, Panginoon, sa mga gawa ng kaaway, Panginoon. Sa mga panggugulo ng kaaway, Panginoon. Nawa, O Lord, huwag mo siyang pahintulutan, Panginoon. Hallelujah. Pahintulutan mo man siya, ngunit Ikaw pa rin ang siyang magtatagumpay, O God. Hallelujah. O Lord, muli, O God, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa gabing ito. Tunay, hindi mo binigo, Panginoon, ang aming expectation sa gabing ito, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy na umabot sa bawat isa. Nagsaway, Panginoon, nagtuwid sa bawat isa, Panginoon. Kaya naman, O God, kami nagagalak, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. At nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ingatan mo ang bawat isa, Panginoon, na uuwi, Panginoon, at huwag mong hayaan ang kaaway ay makagawa, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Nawa, O Lord, hallelujah, proteksyonan mo ang bawat isa, Panginoon. Nawa, O God, makauwi kaming payapa, Panginoon, at ligtas, Panginoon. Kung paano mo kaming iningatan, Panginoon, sa aming pagparito, ay higit mo kaming ingatan, Panginoon, sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan, Panginoon. Hallelujah. Ang kagalangang ito, Panginoon, na aming naranasan sa gabing ito, ay nawa, manatili, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik, O God. Hallelujah. O Lord, sa iyo ko pinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat ikaw lamang ang siyang may magagawa, Panginoon. Hallelujah. O Lord, ikaw ay aking pinupurit, pinapasalamatan, Panginoon. Ang lahat ng kaluwalhatian, kadakilaan ay sa iyo lamang maibalik, Panginoon. Hallelujah. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang lahat ay sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. Tayo magtatapos na sa ating gawain. Kung walang announcement, magtatapos na po tayo sa ating gawain. Nais kong awitin natin ng awit na nagsabing, I love to be in your presence. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing. You fill my heart with song. You give me reason to rejoice. Rejoice. I love to be in your presence. Batiin natin ang bawat isa. Praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be